book of Jeremiah chapter 29. Jeremiah chapter 29 verse 11 down to 13. Ang Biblia na kasiling mga otot ko sa Ginoo. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Sa imo amay nga lang itong kapalapit kami. Salamat sa mga pulong na batihan, sa ingatan ka na Ginoo. Sa mag-isa pa, nakibalo kami o Diyos, yung mga pulong, piniaplas mo na nga daan. Halipas ang una, apan si Madang Puti ka pangabay kami nga liwat ka maghaplas o Diyos, na pinasi mo alagad, yung magkapatpat siya. Kaya sige, iaplas mo ang bibig ka tila, kaya ikaw Ginoo sa gihapon, magatagugang kaalam at pagkakot ka lang ito. Padaan ka magpanglihok sa kasing-kasing sa makanakan, padaan ka magpasagay sa Espiritu Santo Ginoo. So kataon mo ang pinangalan sa mga anakan din. Wala kami silisaran may makwalay ka. Bisa maman sa makaturan wala din karon. Tungod kay may mga sablat sila lawas. Kung sila nagkabalatian man ang among pagpangabay, ikaw Ginoo magalambot sa ila. Magkatandog kami kay sila ulo pagkato sa punta sila mga tudlo. At ayuhon mo sila. In Jesus' name of Nazareth. Bisa maman sa mga bisita naman niya din karon. Padayon ka magalambot sila kasing-kasing kung magbukas sila tumanong na Ginoo. So kung man sa among mga viewers, sa among mga listeners, sa among mga followers sa live streaming sa Diyos, ikaw para magalambot sa ila, praise God, yun yung mga pulong makapalikpon na Diyos, ka makaaman sa ilang kinatuhi, agad sa pag-abot ni mo Ginoo, mga preparado kami tanan sa pagsugata dira sa imo. Dalay ko ikaw, in Jesus' name of Nazareth. Amen. Praise the Lord, clap my hands to the Lord. Praise God, praise God, praise God. Come on, church. Let's worship the Lord. Praise the Lord. Praise God. Nakalungkot kita ka na mga otod ko sa Ginoo kag Diyos magpakamaayo sa aton. Ang Biblia na kasiling mga otod ko in the book of Jeremiah chapter 29 verse 11 down to 13. Nagkasiling sa 3, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ako magdala sa inyo sa subject na kasiling ng otod ko, always depend to the will of God. Pirmi kita mag-sandik, pirmi kita, kaganunan kita na mag-dipindi sa kabuton sa atong Ginoo. Amen. Hindi kita pwede mag-auna, hindi kita mag-himo sa atong desisyon. Praise God. May na kung mag-himo kita sa desisyon na utod ko, aton nga daan din pakonsulta sa Ginoo, kaangay sa siling sa book of Proverbs, in all your ways acknowledge the Lord. Amen. Trust the Lord with all of your heart and lean not in your own understanding. Amen. And in all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. So dapat ato ni balukon nga bilang mga anak sa Diyos, sa unang panahon, ang mga tao, ang ato mga katigulangan, nagtalang sa dalanon niya sa Ginoo. Tungod kay ang sinisang pulong sa Diyos, book of Romans chapter 3, ang tanan nga tao naglakat sila ko galingon nga dalanon. Wala na nakakilala sa Dios, kaglabaw nga wala sila kahadlok sa Dios. Ang ila dalanon puro kalaglagan, ang ila dalanon puro tanan kamatayon. Kaya ang tanan nga kasala ang nawadan sa himaya sa Dios. Amen. Hallelujah. Kag ang book of Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through the Lord Jesus Christ our Lord. Ngabot singanon, tungod sa itong kasalanan, ang kabayaran sini, amo ang kamatayon.
Apan ang kamatayon, instead sa kamatayon, kinregaluhan kita sa aton Dios, kinabuhi na walay katapusan, pinaagay sa aton Ginoong Jesucristo. Amen. Kagang siling ito'y mautod ko sa ginpasa ta, sa pulong sa Dios, siling sang Ginoo, for I know the plans I have for you. Kada isa sa aton may plano ang Dios. Yes, we have a plan. Pero ang Diyos mas may labaw nga mas maayo pagig nga plano sa aton. Kay mag-isa ang aton plano, mga utod ko, ilabi lagi kung hindi nato pag-isandig sa Diyos, nagaka-failure, nagakabigo ang mga tao sa mga plano nila, kag hindi nila malambot ini, kag nagaresulta ini mga utod ko sa ginawag ng pagkadismaya. Amen? Nga kung kisa hindi nila makaya, magadulong sa ginawag ng depression. Kang ang iba mga utod ko, nagkakapiktahan, hindi lamang mentally, kundi pati physically, emotionally, mga utod ko, nagkakapiktahan sila. Na kung di mo ng tawon, tungod sa sinang mga bagay, sa ginatawag nga failure, o ginatawag mga utod ko nga hindi nalambot ang ilang mga handong, ang iba sa ila, naghalalog ang mga tornilyo. Amen. Sa ila panguna-una, nga kung imo lang taon, ang lagtong istorya ng imbuang sila. Amen. Nakita mo sa una, nagkanto kami sa Bohol. Si Mr. Bibing, may pariente siya mga utod ko nga grabe kaalam nga bata. Sunok sa kasaysayan. Alam kayo. Tiway ka man sa una cellphone, nga pwede ka lang makasearch sa mga Google, pwede ka lang makapan sa YouTube kung ano ang pansin ni kapinagin para sa mga ginatawag na ano sa eskwela gani, module. Bisan wala sa kabalo, ikaw lang na sa YouTube, ato na itong answer. Answer na yun, no? So yun na sa una, pag yun study. So ang ginahimo, iaabot nga may dako sa kayo nga handong, wala sa katulog, panahon sila exam. Ang ginahimo niya, ginahuluman niya gitikil sa tubig. Samtang katuon, hasta pagkaaga, mautod ko, pagkaaga, maligo, wala ka eskwelahan. Samtang ginahimo yan yung ginahimo, dugay mga utod ko, ginahimo yan, tungod kay wala na, paway ang lawas, siguro nang inuwi ang iya physical, kaglabi na mautod ko, ang iya tawag nga, human spirit, ngayara sa iya nag-weak, ginsulod sa hindi maayong espiritu, naghalog ang mga tornilyo, hasta na napatay, wala ginupawan. Nagbuang sa hasta wala na, hasta na napatay na. Amo nang ginapaduluan sa mga tao, mautod ko, nga taas kayong handog. Amen. Tumiarang may ba niya taas kayong handog, mga utod ko, nga nalambot nila, mga singkit, pastor, wala pa sa Ginoo. Praise God. Kabalo ka mga utod ko, hindi ang tanda niya naging successful, nga iya sa tao kabubuton, makasiling ka nga nagmalipayon sila. Apan lahi ang tawag na success, prosperity, nga iya kabubuton sa Diyos, pues tungod kay may kalipay ka, kag may kalinaw ka, sa kinabuhi mo, kag nagapasalamat ka sa Diyos. Kaya kung hindi iya sa Ginoo, bilib na bilib ka sa sarili mo. Amo na nga hindi ka nakabalo paubos at ugalingon mo, lantar mo sa iba, lubog na lang tayo, gagmay kaayo, ikaw dako-dako, kagtas-taas. Pero kung yara ka sa Ginoo, magasiling ka, salamat Ginoo, hindi ko ini malambot kung wala ikaw, hindi ko ini makuha kung wala ikaw. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, si bisansin o ng mga pataas, ipaubos, apa si bisansin o ng mga paubos, ipataas sa lahat ng Diyos. Hallelujah! For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Grabe ang Diyos magatag handom, plano para sa aton. Ang handom niya, agod nga magmagbungahon kag magmadinalagpon kita, kag hindi kita masakitan. Ang plano niya, tagaan kita paglaom ka buwas damla. Then you will call upon
upon me and come and pray to me, and I will listen to you. Ano ang panginahanglan mo? Ano ba lang ginapangayo mo? Ano ba lang ginapangita mo? Ang siling sa pulong sa Diyos, you call upon me and come and pray to me, and I listen to you. Kung ikaw magpalapit lang sa Diyos, magtawag ka sa Diyos, ara siya nagahulat sa imo. Nagahulat siya nga magapamati. Magahulat siya agon maghatag sing sabat. Nagahulat siya agon tagaan mga utod ko sing pagtalupangon ang tanan nga ginapalapit mo kaginapangayo nila sa tudangan. You will seek me and find me. Amen. When you seek me with all your heart. Sila niya, makita niyo ako kung kamo magapangita sa akon. Amen? Kung pangitaon niyo ako sa bukos ninyo nga kasingkas. Amen? So sa riligan nga Sunday, preach ko sa inyo, following God, wholeheartedly. Magasunod kita sa Diyos sa bukos nga kasing-kasing. Kaysa dira ka magasunod ka sa Diyos sa bukos mong kasing-kasing, magtawag ka sa Ginoo, ara sa kapamati. Pangitaon mo siya, may kaplagan mo siya, makita mo siya. Hindi mo siya makita literal and physical mga utod ko, pero mabatyagan mo kung paano ang Diyos mag-net sa imo, mabatyagan mo kung paano ang Diyos magalihok sa imo, mabatyagan mo paano ang Diyos mag-istorya sa imo, mabatyagan mo kung paano ang Diyos mag-lead sa kinabuhi mo. Amen. Praise God. Basta tibuok kasing-kasing, wholeheartedly, or bug o sa kasing-kasing, with all your heart, ang sinsapulong sa Diyos. Amen. Praise God. Yun yung kasing-kasing. Amo ni siya ang pinakasintro sa tanan. Amen. Pero kung hindi ka man magbantay, ang sinsapulong sa Diyos, the heart is deceitful above all things. Amen. Ang kasing-kasing, kung sa mga salakyan pa, mo ni ang makina. Oh. For deceitful. Kinanglan, kabalo ka mag-drive. Amen. Na kung hindi ka kabalo mag-drive, sini maotod ko, lain ang iya sini padulungan, kag lain sini ang idulungan niya sa imo. Pero ang sa pulong sa Diyos, dapat nga ibaluon ta ng aton kasing-kasing, aton ipartiniser, aton igahin, aton ihatag dira sa kabubuton sang aton buhi ni Diyos. Praise God. Always trust in God. Kinanglan kami kita salig sa Ginoo. Hindi mapagsiling nga siyempre, pag isa sa ato may pagsalig sa kagalingon, pero kinanglan nga una magkasalig kita sa Diyos. Amen? Kasi siyempre, kalibutan, gamar sila, salig lang sa kagalingon. Kaya mo na, salig lang sa kagalingon mo. Amo na, ang kalibutan, di ba? Kaya mo na, ikaw pa. Kaya mo na, ikaw pa yan. Pero kung niyara ka sa Ginoo, praise God, ang siling na Apostol Pablo, wala ako sing iban nga ipahambog o ipatikan, kundi ang akong kaluyahon. Kaysa dira nga ako magmaluyahon, dira mapahayag ang gahom sang aton Ginoong Jesucristo. Kung ako magpabugal man, siling Apostol Pablo, wala ako sing iba ni ipabugal, kundi si Jesucristo na nagpakamatay tungod sa aton kasalanan. Always trust in God. John chapter 14 verse 1, do not let your heart be troubled. Trust in God, trust also in Jesus Christ. Kinakala hindi matrubol ang imo kasing-kasing, hindi masamok. Kaya once ka masamok ang imo kasing-kasing, matrubol ka, mapan ka, mamintal na ka. Amen? Inang
Kung isang kasing-kasing tama ka-excited, amo na galing siling nila dito sa Sampagapon. Siling nga, Pastor, kung mag-preach ka, makita naman kung magtindog ka sa tunga, doon ka relax lang sa imo. Doon wala ka siling nga ginakulbaan o kung ano. Kung di kulbaan pa yan kaya gintugyan ko naman sa imo. Galang ito lang ko isang Diyos siya, hindi pa na yapon, iya man na. Oh. Nga po siya, pag tindog mo mautod ko, hindi ka mag-over-excite. Excited mga utod ko nga daw masiling ka nga. Kaya base pag tindog mo na may kami hampan. Amen? Kaya ang imo ginauna-una mga utod ka, mo nagkakatabok isa, nga may mga preacher nga grabe na ang tuon sa gabi na. Grabe, hasta mag-aga mo utod ko sa katalaas ang tawag nga acid. Kaya kapulaw mo utod ko. Pag abot dire, tanan na gintunan, hindi iya magamit. Hindi iya mabasa mga utod ko sa Ginoo. Amen. Kaya hindi gusto ang Diyos ng imong kaugalingon nang ipresentar mo. Dapat makita una na si Kristo, yara sa tubangan mo, yara ka sa likod, kaya ginendorso mo si Kristo. Ganun nito lang. Amen. Everybody say thank you, Jesus. So kung di mo lang tawon, may pagsaling ka sa Ginoo. Tamo na gani, kung isa matamang ka, ka-excited, malipat ka. Parang kay Brother Dulpugin na, tama sa excited yung mga tungkol sa balatyagon niya. Praise God. Gagalipat ka na. Papasalamat na lang kita nga ang Diyos nagahatag sa atong pamaagi. Nga i-remind kita. Amen? Hallelujah. Mabot siya ganon nga itugya mo na isalig mo sa Diyos. Kaya may mga panahon makautod ko ang tanan nga yara sa nauna mo kag balatyagon mo, madula na. Matingala ka na lang mautod ko may natapos ang utod ko, bright siya, maayos siya na manghambal. Sali ako na ako namang kahambal sa likod sa pulpito na, maayo ko. Di maayos eh. Fluent mag-English, no? Bisan sa linguistic pa naman, bisan ano nga lingwahe, no, kaya mo. Pagtindog niya sa likod sa pulpito, ay sige iba na hanyambit lang isuon, praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Dito siya nakasiling, hindi gali basta-basta magtindog ka sa likod sa pulpito, kundi na talabot at nag-endorso ang kagalingan mo. Amen? Amo na ang pagkas sa mga politiko, niya damo na kung nga masimbahan na katuan. Damo na nga mga pulpito na tindugan ko sa likod sa pulpito, pulkundra ko sa Pentecostal, patituhod ko, kakatunaw mo. Gagulurog sila mautod ko niya lahi. Amen? Sabot siya mautod ko sa Ginoo. Praise God. Kung imo unahon ng Diyos, magasalig ka saya, hindi matrubo na imo kasing-kasing, may peace of mind na iyalag ang Diyos para sa iyo. Sila ni Jesus Christ, do not let your heart be troubled. Trust in God. Amen? Kinahanglan magkasalig kita sa Diyos. Sa tanan ng ginimo nato. Sa tanan nga ginahandom naton, sa tanan nga ginabuhat naton, dapat aton ini indugyan dira sa tubangan sa Dios. Amo na siya sa mga Proverbs chapter 3, di ba? Trust in the Lord with all of your heart and lean not in your own understanding. Kaya kung atong sandigan ang atong paghangop, may paghangop kita nga daw para sa atong eksakto. Tama! O ang tapusan sini kalaglagan. Amen. Pero kung ang tanan ni mong pamaagi, ang sining sa Book of Proverbs chapter 3, mga utod ko, in all your ways acknowledge the Lord, and He will make your path straight. Yes. Hindi ka na magliko-liko, hindi ka na mag-trouble, hindi ka na magka-problema, mga utod ko sa Ginoo. Everybody say Amen. Always be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Dapat nga manging sensitibo kita sa leading o sa paggiya sa aton sa Espiritu Santo. Praise God. Experience naman yung mga tugtusin. Experience naman bilang mga preacher.
Makita namon nga sa nasiling ko na, halimbawa, nag-study kasi ng agad. Grabe pa-study mo, pila ka adlaw ang pag-study. Dayon, pagtindog nimo, may new revelation. May bago nga ihatag ang Diyos ng mensahe. Hindi ka magamit, hindi lang ako, amo rin itunan ko, pila ka adlaw, pila ka simana ang tuon ko sini. So, ang resulta, tapos mo prets, maunod ko, lupay-pay ka, kapoy ka, kaayo, wala sing resulta nga paglihok ang Ginoo. Kaya, hindi ka naging sensitibo sa leading sa Holy Spirit. That's why may mga preacher, hindi pareho sa ibang nga mga churches, sa ibang nga mga sikta, nga kung ano ang gitsulat sa ilang leader nga ipawali, kag ihatag nila para sa katawan ang pinasunod nila. So, hindi sila malipat. Kaya kung malipat sila kag hindi na mawali nila, hindi man gusto kaya wala sila kasunod sa ibabaw. Pudri sa aton, sa United Pentecostal Church, bisan nahimo na sing pastor, kapag magsilay ang Diyos, ang Espiritu sa Diyos, hindi na amo ang kinahanglan sa akong katawan, ini nga message ang ihatag mo, dapat ang sensitibo kita sa Espiritu Santo. Amen. Mas pwede naman niya mo singanon nga ang pastorya ay nagatuon, kaya gamulat na naman sa ano init, Espiritu Santo. Amen. So, tuon ang alagad sa Diyos, nag-pray ka, ginagiyahan sa Espiritu Santo, tapos sa iya mga unod ko, dahil mo makita ang Diyos, kung maglihok siya, wala sa may ginapasin o matao. Kapag ang mensahe ngayadag sang alagad sa Diyos, gikan sa Ginoo, praise God, wala sa may ginapasin o matao, wala sa tao na hindi, praise God, nakabatyag sa presensya sa Ginoo. Book of John chapter 14, verse 26 to 27. But the Counselor, the Holy Spirit, or the Comforter, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have said to you. Sila nga mga otod ko, ang Espiritu Santo, ang mananabang, ang Espiritu Santo, ipadala sa akong amay, sa akong ngalan, magatudlok sa inyo sa tanan nga butang, kag magapahinumdum sa inyo sa tanan kag sa kabutang na ginhambal ko sa inyo. Nga botsing ganon, may mga panahon nga malipat kita sa mga pulong sa Diyos. Pasalamat kita nga may Espiritu Santo. Amen. Kabisan, maobserbaran nimo, may mga panahon nga magluya ka, may panahon nga maghina ka, praise God, may panahon na ma-discourage ka, kag may mga panahon hindi ka makasimba, pero may mga bagay nga nabatyagan nimo nga may naga-dikta sa imo. Yes. Amen. Ngayon sa pamando, nalipat ka na, nakalipatan mo ng Ginoo, pero sa giyapon ang pulong sa Diyos, padayon nag-remind sa imo. Praise God, na si Kristo na patay sa cross tungod sa imo. Kinpatawad ang kasalanan mo. Kinremind ikaw, anak sa Diyos. Nasilingon ikaw sa Espiritu Santo. Amen? Subong adlaw, tawag subong sang kalibutan, Easter Sunday. Di ba? Ang pagsilak liwat sa atong Ginoo, suno sa iyo. Amen? Pero sa aton, ang siling sa book of Ephesians, praise God, magpamon ka, gikan sa imo katulugon, kay magasilak sa imo ang aton Ginoong Hesukristo. Tapos nga napatay si Jesus Christ, kaisa na siya napatay. Hindi niya kada kay Santos ay kakapatay. Amen. Kaisa na siya napatay yung mga odod ko. Ina nga mga kumemorasyon, ginahimo lang na mga odod ko. During sa panahon sa gitawag mga odod ko sa mga Leonid Dynasty. Sa Roman Empire, o po sa ginatawag na Byzantine Empire. Nga silang naghimo sina, pati ang natawag nga icons, iconolas, kag natawag nga icon ng Diyos. Nga pwede sila makahimo sa mga rebulto, pwede sila makahimo sa mga larawan, kag ila iningagin simba, ila iningagin alagad, wala na sila nag-alagad sa Diyos. Kutob sa mga larawan kag mga rebulto, ginaprosesyon nila kapag naging kumiinaway kag magdaog sila, ginapauna na nila sa posisyon. Ginapauna na nila sa posisyon nila ang mga rebulto, magituuhan nila ang nagadag dalagan sa ila. Amen? Sa aton ng mga anak sa Diyos, ngunit nakita iya mga utod ko
Uha ka magdawat sina maribulto ka mga larawan nga kuno ina amo ang larawan ni Jesus Christ. Hindi na amo. Kasi totoo na mautod ko ang larawan ni Jesus Christ kung ikaw na bautismuhan sa Jesucristo, ikaw ang larawan sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. Nakita nila, hindi sa dagway nga physical, kundi sa imo panggawin, sa imo ginahimo, sa imo ginabuhat. Makasiling sila, di na nga tao, Kristiyano. It means ang Christians, Christ-like. Ay ang katubigan sa inyo naging bautismuhan kay Kristo, nagsulob kay Kristo. Amen. Hindi na kamo sa inyo kaugalingon sa nira nga kamo kung bautismuhan kay Kristo. Kay sino na kamo? Iyan na kamo sang Dios. Kag ang makita nila si Kristo nga yara nagakabuhi dira sa sulod ninyo. Praise God. Noon hindi ka magdala-dala ka, kita mo na, iambag na sa makadali mo ito sa inyo, dali lang kung makatapos. Pining mga cross, abi mo sa panahon ni Leo III, sa Leonide dynasty during the Byzantine Empire. Ngayon tabot na yung tsunami ang Roman Empire, ang Byzantine, grabe doon na mo patay. Ang gikan ni Leonide, ni Leo, nga tungkol sa larawan to kagribulto waging butang nila sa gate amo to siya ang nagkabangdanan kay sa panahon ng mautod ko nga ginatawag nga Theodosians dynasty sa gate ginbutang nila dako-dako kayo maribulto. So gikilisan ini sa panahon ni Leo III sang cross gikuha na to ang cross ang ribulto gikilisan si cross. Pero pagkatapos ini tungkol kay under siya asawa, ara ang cross, bugibutangan niya kung tao. May ribulto niya akong kakabit dito sa cross. Oh. Amo na ginimo nila mga utod ko, tugtog nga nag-abot ang panahon, nga sang 10th century, nag-abot na yung tawag nga crusade. Ginatawag mga utod ko nga, mga soldado na sa una, knights. Ang tanan ng mga crusaders, makilala ni mo maupod sila sa crusade sa pakig-away tungod kay may mga kulintas na cross. Ang mga ibang din sa aton, ginyano-yano na lang. Nga kung maglakat sila, ginakulintas sila ang cross. Wala sila kabaluan, anong kalugan sila. Nga po siya, kung dadala kasi na, ang mga crusaders sa una, ang gina-persecute nila, ang tanan nga mga Christ believers, ang tanan nga mga na baptized in Jesus' name, ang tanan nga hindi magpati sa Holy Trinity, nga hindi magpati sa tudlo sa gitawag na Roman imperial doctrine, ginapamatay nila. So gadala sila, ako na mga utod ko, gadala sila sa cross. Mga knights, kita mo ilang mga espada, prutunan cross ang pasada. Kaya amo na nakita ni Constantine sa iya vision nga hawk signobinia, nga nakita niya nga may cross nga nagatindog sa ibabaw, nga nagsiling daw siya conquer, madaog mong kalibutan pinaagi sini. So ginpaagi niya sa ginatawag nga isang bala, dalawang ibon. Amen. Ang tatamaan. Nga po siya ganoon, santong dasalan o santong paspasan. Kung di ka madala sa santong paspasan, sa santong dasalan, hindi ka madala sa maayong negosasyon, agawo ng imong lugar, pamatyon imong mga tao, ibutang dira, i-conquer mo, otod ko mo ng panahon, nga nagkadto diri si Magellan. Sino nakadumdum siya pagkadto ni Magellan diri? Sino kaupo ni Magellan pag duka iya sa diri sa Pilipinas? Ha? Sa 1521? 1521 lang? Nga pag-abot nila, wala sila sa iban nga patindog. Ang cross, nga po siya mautod ko, alang cross nga ilang patindog, amo na siya ang sign nga na-conquer nilang isa ka lugar. Iya inasang mga knights, iya inasang Roman Empire nga mga sign.
nga gipatindog nila, kag isiling pa nila ang mga nitibong mga tao, ini nga cross, amo ni magabulig sa inyo sa panahon, sa dagkong bagyo kag kilat o pagpanlipak. Kung may lipak, may liti, kung sa Cebuano pa, ini cross magaluwa sa inyo. Amo ng mga tao magpangilat na panguros. Nakita nyo? Kaysa ginambal ni Magellan, upod kay Sebastian nga pare, siling ining cross kung magpanglipak, amon siya magaluwa sa inyo. Amon na ako ng mga tao magpanglipak na pangros sila. Kung di amon napansan nila na ang cross, di kaya wala na sila dala ng cross. Pero dapat ay manuon na mautod ko sa Ginoo, na sa ating pagkalagad sa Diyos, mas dapat maging sensitibo kita sa leading sa Espiritu Santo. Hindi kita magdipindi sa aton panindugan. Hindi kita magdipindi mga ko sa aton iya prinsipyo. Kaya may prinsipyo ang tao na nagadulong sa iya kapahamakan. May panindugan ang tao na nagadulong siya pa impyerno. May dalanon ang tao na para sa iya, isa ka maayo pero ang katapusan sini, amo ang kamatayon. Habang magdipindi ka sa kabubuton sa Diyos, dinadiktahan ka sa Espiritu Santo. In the book of Galatians chapter 5, sundan ninyo ang dikta sa Espiritu Santo na pinaagi sini, wala amo sang may supa. Ginarimahin kita. Amen. Praise God, open up ko dito sa lecture o sa preaching ko dito sa aton nga conference about sa gitawag na church history. Kung paano mga utod ko nga liwat nagwa ang natawag nga matutuod yung Kristiyano sa 19th century mga utod ko. Amen. Pila ka tuig, pila ka century nga nadula ang gitawag ng Kristyanismo habang pasalamat kita sa Diyos. Praise God na pinaagi sa Espiritu Santo as the Bible said in the book of Romans, but God Himself revealed it to us through the Holy Spirit. Hindi iya si tao kabuhuton, hindi sa mga opisyal sa kalibutan na kabuhuton, kundi kabuhuton sa Diyos, pinaagi sa Espiritu Santo. Saying, peace I live with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Do not lead your heart with trouble, and do not be afraid. Hindi dapat magkahadlok niya kasing-kasing. Amen. Sa karon na panahon, grabe subong no, gapanik ng tao tungod sini positive naman, damo na kay positive subong sige tawag na COVID. Nagdamo na pati ang vaccine mga utod ko nga negative pagtapos vaccine at positive doon. Nalibog ng tao, nalibog na kayo nakutaw ng utok. Na-trouble na maayo. Ano na lang ni karon? Sili kay ang vaccine para hindi ka na mabayusan. Ang iba nga wala virus pag vaccine na positive noon. Pero siling nila, mapasilig ka na kung hindi severe nga disingga po. Kaya wala kasing ginatawag ng otod ko nga virus, kita mo na kasing virus. Kaya ang tao subong na nakutaw ng utok. Amen? Ang iban gusto magpabaksin, pagkamati nila ang ng resulta, hindi lang magpabaksin. Kaya ang gobyerno, tungkol sa kadamo sang mga bulong aking padala diri, sining sang gobyerno, kung wala naging man siya may magpabaksin, ibaligya na lang na. Kapag ibaligya na siya, tag-insimil, wala ba sa kabayal? Kaya ano, mapabaksin niya mo o... Ha? Wala to nyo nga lang hindi kita mahadlok. Amen? Kung gusto nila kag magamit naton ang ginawag mga otod ko nga baksinan kita para diin ka magkanto, maging hiluway ka. Kaya siyempre tapos baksin, tagaan kasi ka. Hindi ka makatabok sa imo isla kung wala ka ipakita ka sa kasi aeroplano kung wala kasi ipakita na baksin ka. Siguro wala pa na baksin, dapat i-swab ka. Di ka rin kapag negative sa imo, ang bahay sa swab, mahal pa sa ticket sa aeroplano. Pagkapot dito, quarantine ka pagyapon, i-swab ka liwat, bayad ka naman sa swab.
Di hadlo ka magpabaksin, hindi ka kahalin sa iyong lugar. Pero anong kahadlokan mo? Ara ka sa Diyos. Hadlo ka mo, mabasa marka na ng Antikristo. Hindi pa na. Ginapakondisyon lang ang utok sin tao. Nga para sa sunod, hindi sila mahadlok. Kung ang imarka sa ila, ang i-inject sa ila, marka na ng Antikristo. Hindi ka mo magkadlok, kahit kung magpinarkana yan ang Antikristo, wala na din ang katawan sa Diyos. Rapture na ang katawan sa Diyos bago maghari ang Antikristo. Kung baksinan mo, baksin. Hadlaw ka mo. Kung mamatay ka mo, langit na po. Kung hindi ka baksinan, mamatay ka magyapon. Amen. Kung baksinan ka, tapos makasunod ka sa mall, okay, taway kayo, huwag na damo ka pa. Oh. Kung hindi ka pa baksinan, tugon-tugon ka lang. Di may nagkaroon ko ang imong itugon-tugunan, di mawili sa tugon-tugon. Kaya kung mawili ka sa tugon-tugon, di ka dayon. Amen. So, ato makita nga ang ginatawag na kunyara ka sa Ginoo, may peace of mind ka. Amen. May problema ni mga sitintahon na. Sinong sitintahon rin? Sino? Taas ka mo? Mas tinta? Hindi ka mo pili magsinon. Exempted ka mo sa mga edad ka mo na. Si Brother Ronaldo naman, sa sitinta ka na. Pero dapat na bago mautod ko, kung i-implementar gid man na mag-abot na sa aton, wala problema. Sa halin sa Ginoo, ay ang Diyos kabalo iya magproteksyon sa aton ngayon hindi kita mabutang sa kapahamakan. Amen. Sa Manila, may mga kapastoran, may mga simbahan na nagbalakal sila. Dagko kayong mga lote dito sa kabukiran. Gipangdala na dito mga membro, no? Ibang mga sekta. Kaya adlok sila baksen, kaya nila marka na ng Antikristo. Ano man. Amo na mga tao nga gatuo sa rapture, pero dili sigurado nga madala. Amen. Gato ko may rapture, pero bala nila di kita madalaan malhagot ng tandaan. Amen. Pero ang mga tao, mga utod ko, nagato sa rapture, kag nakita yung iya kaugalingon nga pagka-rapture, hindi siya mabilin. Walay kahadlok, kapadayon yapon nga padayon sa pag-alagad o pagsimba o pagsalit sa Ginoo. Amen. Pining gato o rapture, pero hindi sa sigurado maluwas. Maniguro lang ka. Amen. May kilala ko nga pastor. One spot, bulag. Sila niya, kinanglan, preparar na ta. Kay base kung mag-abot na ang Antikristo sa sining na plastada, ako na nalantaw yan, nakita ko na, pero bulag ang reyang mada. Nakita ko na, pero dua kamatay ang bulag na, pastor. Grabe, magulang nakita na. Nagbakal sa duta dito pati nubaan. Kahit kung ano gin man niya, manago ko dito. Ilagin man namin pag manago dito, magutok ka mo tikaaw, mabuhay naman ko sina. Pero gulang na nga pastor, do mga lapit na stinta. Tao, nagwalay pa man manungod sa bautismo sa Jesucristo. Nga nagwalay pa man siya sa pag-inursol, kag bautismo sa Jesucristo, kapag dawat sa Espiritu Santo, nga hindi ka magaling madala sa rapture. Kaya ang garantiya mga utod ko na madala ka sa rapture, dapat una sundon mo ang protokol sa Diyos. Una, repentance. Amen. Pag-inursol, tapos pabautismo ka sa Jesucristo, agad mapatawad ang imong kasalanan, mapasaya imong kasalanan. Amen. Kaya madawat nimo ang dulot sa Espiritu Santo. Kag ini mga utod ko ang pulong sa Diyos na kasiling, hindi naton pagpasubon, hindi naton palungo ng Espiritu Santo na pinaagi siniging sililuhan ka mo sa adlaw sa pagtubos. Kaya wala si iba niya nakakilala sa imo na ikaw anak sa Diyos, mula sa Espiritu sa Diyos na yara nila sa imo. Kaya ang Espiritu mismo sa Diyos nagasugod sa ating Espiritu na kita mga anak sa Diyos. Kaya sa pulong sa Diyos, wala kita gintigana sa Diyos para sa kasingkal.
Amen. Sila sa pulong sa Thessalonica, praise God, may nakapugong kay Antikristo nga hindi sa mapahayag. Ang nakapugong sa iya kung makuha na ini, niyan mapahayag ang Antikristo. Anong nakapugong sa iya? In the book of Romans, mga utod ko, kung mapuno na ang kadamuon sa iglesia, nagakuwaon sa Diyos ang nakatauhan, kag nagahari ang Antikristo. Amen. So kung magbaksinala, hindi mo kadlaw. Amen. Mas masing ka pastor, mas sila positive ko. Kailangan namin positive thinking ka. Amen. Hindi ka maging positive sa virus, kundi maging positive thinking ka. Amen. Nga may Diyos ka, may Ginoo ka, nga mga protection, may Diyos ka, nga makatabang, may Diyos ka, nga makapanalipot sa iyo, nang siling niya ang plano sa Diyos, wala sang may makapasakit sa iyo. No one can harm you. Praise God. We'll clap our hands. Always be content with what you have. Kinakailangan maging kontento ka sa mga butang na yara sa iyo. Amen. Book of Hebrews chapter 13 verse 5 down to 6, the Bible says, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? Siling sa pulong sa Diyos, kinanglan, likawan mo, hilwayon mo ang imo, kaugalingon, o kinabuhi ikan sa gugma sa kwarta. Ang kwarta dili na daotan. Amen. Hindi niya malain ang kwarta. Kapag igugmaon mo ang kwarta, ang sa Biblia, ang gugma sa kwarta, gamot sa tanang kadautan. Ang gugma. Ang kwarta, dili niya dautan. Amen. Kita mo si Judas, may gugmaon si Judas sa kwarta. That's why, nung natabo sa iya, kita mo itong babae, ginbukayang alabaster, ginbukbo kay Jesus Christ, ang siling ni Judas, kanugod, tani, ginbaligya yun na, kamahal sina, kag ang kwarta ang bilihatag sa mga pigado, kung siling sa Biblia, hindi ito amo ang intensyon ni Judas, kundi interesado siya sa kwarta. Kaya siya biyang tigdala sa kwarta sa Ginoo. Oh. Siya treasurer. Gani, tungod sa gugmaya sa kwarta, hikatuan niyang mga leader sa mga pari. Nibaluan ko kung diin kapanago ang Isus yung napakita niya. Pila ang bayad. Okay? Itudlo ko sa inyo. Sino ka? Ako si Judas Iscariote. Isa sa mga disipulo. Isa sa mga manugtipig sa mga balo na mo yung kwarta kung hindi kami magkad. Nga iba na itudlo ko sa inyo. Pila? Nga 30 o 30 ka bilog ka bilang. Ang 3 ka bilog ka bilang, ipilang. Para. Ditudloan niya. Pagtudlo, tungkol sa gubat sa kwarta. Pagkatapos, siling Judas, siguraduhan ko sa inyo kung sinong dakpo niya na, siguraduhan ko nibis nga si Jesus dakpo niya, basi si Tomas dakpo niya karon. Nya, ang halukan ko amo na. Amo na magban ka sa isa ka panya dapat hindi ma-mistaken identity. Kaya kung tudok-tudok lang, basi kung ma-mistaken identity. Ang halukan ko, paghalok, siling ni Jesus Christ, kaya hindi kuso sila dito maghalok. Sa amok lang itong panahon na naghalok si Judas, hindi nga sa isa lang kalok, ibaligya mo yung Ginoo. Ginako, sa nakita yung mga utod ko sentensya na sa kamatayan si Jesus Christ, ano ganyan mo ni Judas? Naghikog, nabusdi kang yan, nagbuwang yan tinain. Tungkol sa gugmay sa kwarta. Amen? So kung
may kugmaon ka sa kwarta, kasi sa pulong sa Diyos, kinanglan ang kwarta. Amen. Kinanglan ang kwarta, hindi siningaway na kakinanglan kwarta. Kakinanglan kita sina. Amen. Kung dapat may kontinto kita. Amen. Kung damo man yatag sa Diyos, hindi na, kung damo man na kwarta, hindi niya kabangdanan, hindi ka na mga lakad sa Diyos. Amo na lang na ang kadamon sa kwarta, inalagas mo, amo makapauntat sa iyo sa pag-alagad sa Diyos. Samtang nagadamo ang iyong kwarta, magkalipay ka kay ginabless ka sa Diyos, bas magtutong ka kag magmalikon ka pagit sa pag-alagad mo sa Ginoo. Amen. Kay siling niya, ang Diyos na kasiling, hindi ko ikaw iya pagbayaan kag patubayaan. So sa verse 6, so kung ini ginahambal, may pagsalig kita nga magasiling, ang Ginoo amo ang akong mananabang. Wala ako yasing kahadlukan anong himuon sa tao sa akin. Praise God! Praise God! Always be remembered the goodness of God. Dapat tungtungon ta pirmi ang kaayos sa Diyos. Hindi po kami Ezekiel chapter 36, verse 33 to 36. This is what the sovereign Lord says, on the day I will cleanse you from all your sins. I will resettle your towns, and the ruins will be rebuilt. The desolate land will be cultivated instead of lying desolate in the sight of all who pass through it. They will say, this land that was laid west has become like the Garden of Eden. The cities that were lying in ruin, desolate, and destroyed are now fortified and inhabited. Then the nations around you that remain will know that I, the Lord, have rebuilt what was destroyed and have replanted what was desolate. I, the Lord, have spoken and I will do it. Siling niya, kung ikaw magpalapit sa akon, kag tinduan ko ikaw, ang tanan-tanan nga butang ayuhon ko sa imo. Ang mga nagkalabuka, ang nagkalarumpag, ang mga bagay nga daw pinabayan na initanan ibalik ko sa imo nga mga pulutan. Nga po siya noon, kung unahon ka lang ang Diyos, pariskan wala sa may madula sa imo. Kung magmatutong ka sa Diyos, wala sa may mabuhin sa imo. Kung ikagtong nabuhin kag nadula, ibalik liwat sa Diyos sa imo. Nga magasiling ang mga tao sa palibot mo, iningat tao, iningat butang na sang una pinabayan, kag wala sing produkto, apan karon nang produktado na sa atubangan sa atong buhay nga Diyos. Hallelujah! Gikinanglan lang mayara kita sa Ginoo. Gikinanglan lang ang magpalapit kita sa Diyos. Gikinanglan lang ang utod ko na magsalig kita sa Ginoo. May plano ang Diyos sa aton. May plano ang Diyos sa tag-isa sa aton. Ang iya plano, puro tanan maayo. Amen. Prosperity. Amen. Hope and future. Gikinanglan lang na magpabiling kita na magbalik sa aton Ginoo. Wake up and his position sa ilo. Nagatulog kita ka na